Matagal ka ng Kristiyano, matagal na akong Kristiyano, bakit ako nahihiya ngayon mag-invite? Bakit ako nahihirapang mag-invite? Samantalang tinanggap ko naman si Kristo, ligtas na rin naman ako, simple lang naman yung ipapahayag ko, na mahal sila ni Kristo, dahil mahal sila ni Kristo, hindi nila hayaan ni Kristo na mapariwara sila, hindi hayaan ni Lord na mapahamak sila, kundi bigyan lang sila ng buhay na walang hanggan. Ganun lang sana kadali. Pero bakit nahihiya ako? Why? Kasi nga, nagbubunga ka, pero mayroon ka pang dapat maibubuga. At yun ang kailanganin mo ngayon. Kailangan mo ng pruning. Kailangan mo matabasan ng konti. Amen po ba? And watch out, ang sabi ng verse 2, ang sabi niya, lahat ng mga sangang hindi nagbubunga, inaalis daw. Tingnan mo yung katabi mo kung nagbubunga ba yun o hindi. Ito pang matindi. Yung mga sangang hindi daw nagbubunga, bakit tinatanggal? Hindi ka na nga nakapagbunga, sumisip-sip ka pa. Wala ka na ngang nasharean, wala na nga tayo na-invite, nandamay ka pa. Kaya sabi ng Lord, alisin yan. Kailangan siya tanggalin. Why? Ganito kasi. Bakit si ganito? Wala naman siyang invite, okay lang. Bakit ako? Kailangan ko mag-invite. Wrong mindset. May tinanggap ka eh. At ang sabi ng Lord, lagi nating alam ito, humayo kayo magpakarami. Preach the gospel. Preach the gospel. Bakit hindi natin nagagawa? May something kasi. May kailangang alisin. May mga kasama kang sanga na hindi nagbubunga, pero sumisip-sip sa'yo ng nutrition. Sumisip-sip sa'yo. Yung para sa'yo na sana, kinukuha pa. Huwag ka na munang pumunta dyan. Pwede naman eh. Bakit si ganito? Huwag ka na munang pumunta ng life group. Meron namang website na ngayon eh. Basahin mo na lang. Huwag ka na lang muna mag-invite. Ganun din naman, may mga churches na rin naman nagsishare dyan eh. Mali. May mga tao na kailangan tanggalin si Lord. May mga sanga na kailangan tanggalin si Lord. At ikaw na lumalago ka, nakapag-invite naman ako, bakit walang nananatili? Meron lang kailangan tanggalin. Sabi mo sa katabi mo, meron lang kailangan tanggalin. Nakakapag-invite ka. Yes, nakakapag-invite ka. Ang problema, late kang dumarating. Sabi ng in-invite mo, pambihira, aga-aga ko pa naman, usapan namin 7, tapos dumarating sa 8:30. Wag na lang. Hindi na po ako babalik. Sabi mo, sige ha, pupuntahan kita dito. 7 o'clock, 7:30, nakahilig ka pa. May something. Nakakapag-invite ka, yes. Pero bakit hindi pure? Bakit hindi matamis ang bunga? Kailangan mo ng konting trim. Tanggalan ka na naman eh. Tatanggalan lang ng konti. Ayusin lang ng konti. Tatanggalin natin yung mga nagpapabagal sa iyo tuwing umaga. Tanggalin natin. Biro mo pagka umaga, pagkagising mo, cellphone ka agad, scroll ka muna. Uy, maganda to ah. Uy, mas maganda to. Hanggang sa umuubos na ng oras. May mga kailangan kang gawin, hindi nakakatulong sa iyo. Kailangan natin tanggalin yan. Amen po ba? Tingnan niyo itong part na to. Bakit ko yan kailangan? Tingnan mo yung verse 3. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Di ba may mga katuruan na si Jesus? Hindi ba yun yung nagpapalinis sa atin? Salita ng Diyos ang nagpapalinis sa atin? Amen? Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Ito yung part na to. Matindi to. Manatili daw kayo kay Lord at mananatili siya sa atin. Amen po ba? Malaking question ito kasi, Lord, bakit sinasabi mo na kailangan namin manatili sa inyo at mananatili ka sa amin? Amen? Wala kasi akong nadalang sanga eh. Wala akong nadalang sanga eh. Pero pansinin mo, pagka yung sanga, tinanggal mo sa puno. Tapos dinala mo kahit saan. Ha? Huwag naman kayo masyadong judgmental. Buhay na buhay yan. Pag nakita ng tao, wow, ganda naman. Okay. Pagpalagay na natin talbos ng kamote.
Bumili ka ngayon. Ang sabi mo doon sa palengke, wow, ang ganda-ganda naman ang talbos ng kamote mo. Wow, ang ganda-ganda naman. Oo, ang ganda-ganda naman. At ang sabi ng Lord, manatili ka sa akin. At ako'y mananatili sa inyo. At ako'y mananatili sa inyo. Manatili ka sa akin. Alam nyo ba, yung talbos ng kamote na yan, kinabukasan yan, patay na yung 2 dahon. Hindi porket buhay ka, hindi porket nag-church ka, hindi porket ang tingin ng tao sa'yo physically is okay ka. Kinabukasan, patay na yung 2 dahon mo. Pero buhay ka pa rin. Yung may mga dahon ka pa na green pa. Uy, okay pa tong Krisyano na ito. Nag-green pa. Kinabukasan yan. Medyo manilaw-nilaw ka na. Kahit ipakain ka sa baboy, gaganon lang yung baboy. Kahit yung baboy, hindi na ano sa'yo eh. Bakit? Pagka tinanggal ka sa puno, pagka umalis ka, makinig ka. Pag umalis ka, hindi mo muna maramdaman ang pighati. Kinabukasan, okay ka pa. The next day, ba't parang nanghihina ka na? As long as nawala ka sa puno. At sabi ko, Lord, ang ganda naman ito. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Sabi ko, Lord, medyo malawak ito, but pwede ko bang sabihin ni Lord na pag manatili kami sa inyo, is lagi namin mararanasan mananatili yung pangako mo sa amin? Sa tuwing nanatili kami sa inyo, Panginoon, lalo namin ma-experience yung mga pangako mo? Lalo namin ma-experience, Panginoon, yung mga sinabi mo noong panahon na yon? Na descendants ni Abraham, pagpapalain mo kami? Kung mananatili pa kami sa inyo? Paano kung sinabi ni Lord na ano bang nangyayari sa buhay mo ngayon? Lalanta ka ba? Kahit na anong bagyo, di ka naman natumba eh. Kahit na anong hagupit ng pagsubok sa'yo, di ka naman natumba eh. Ang kagandahan sa mga nakakabit pa talaga sa puno, lumalaban. Alam mo yung mga palay, babagyuhin lang yan. Pero yung bunga niyan tuloy-tuloy lang. Kahit nakadapa na yan, yung bunga tuloy-tuloy lang. Kahit na inaapi ka man ng inaapi ng mga pagsubok, kahit na dapang-dapa ka na, huwag kang tumigil. Magbunga ka pa rin. Huwag kang mag-alala. Mahihilog din yan. At sa paghilog na yan, nandun sa taga-harvest yun. At yung bunga mo, makikita na naman in the next time na itatanim sila. Yun yung bunga mo. Tumutubo na naman. Tumutubo. Manatili ka sa puno. Manatili ka lang kay Lord. At mananatili din daw si Lord sa atin. Hindi nagbubunga. Ang sangang hindi na natili sa puno. Tandaan nyo lagi yan. Bakit hindi ka nagbubunga ngayon? Tanungin mo sarili mo, bakit hindi ka nagbubunga ngayon? Pwedeng nandito ka sa church, pero nakadetach ka na kay Lord. Hindi ka na nakakasipsip ng nutrients. Hindi ka na nakakasipsip. Ultimo prayer mo, pinabayaan mo na. Ultimo pagdidevotion mo, pinabayaan mo na. And then mag-expect ka na merong result. Buhay ka, nag-church ka. Pero yung sinasabi ng Lord na magbubunga ka, mukhang mahihirapan siya. Kasi ikaw mismo ang lumalayo. Si Lord nandito lang. Paano mo nasabi na nandito lang lagi si Lord? Bakit sa tuwing naalala mo mag-pray, napapaiyak ka dahil sa kabutihan ng Panginoon? Umalis ba si Lord? Hindi. Kahit saan ka man mag-pray, napapaluha ka, ganito ka ba talaga kabuti, Lord? Kailan ka nagpe-pray? Sa tuwing nandun ka na sa sitwasyon na napakahirap na. Doon ka lang nagpe-pray ng todo. Ibig sabihin, iniwan ka na ni Lord? Hindi. Pero hindi mo nakita na kung kailan lang nandun ka sa sitwasyon na yun, doon ka lang nakaalala na dumikit ulit. Doon ka lang nakaalala na makipag-connect ulit. At hindi mo napansin yun. Nung time na nakapag-connect ka, ang lakas-lakas mo. May nakita po akong mga ngayon sa YouTube, sa Facebook. Ultimo yung santol, pwede mo nang idugtong sa mangga.
may Marcot, meron ding, yung biruin mo, puputulin lang yung sanga na yon, tapos pinutol din yung sanga ng santol, dinugtong doon sa sanga ng mangga, tumutubo. 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 Sabi ko, isa lang talaga. Kahit sino ka pa. Basta't lumapit ka lang kay Lord, hindi ka niya bibiguin. Ilalabas niya talaga ang bunga mo para sa'yo. Amen. Tingnan niyo to verse 16. Diretso na tayo verse 16. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Kaswelo mo? Dapat maging mindset natin ito, mga leader. Bakit ang tigas-tigas ng mga member ko? Dapat sabihin mo yun. Hindi kayong pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Kaya titiisin ko kayo. Kasi akong pumili sa inyo. Paano kaya kung ganon? Bakit? Wala namang ibang magawa si Lord sa iyo eh. Pag umalis ka, pagbalik mo, tatanggapin ka niya eh. Bakit? Hindi ikaw pumili sa kanya. Siya ang pumili sa iyo. Kahit na anong katikasan ng ulo mo, wala siyang magawa, tanggapin ka na lang. Siya ang pumili eh. Hindi ikaw ang pumili kay Lord. Kundi si Lord ang pumili sa iyo. Ba't ka nahihirapan sa life group mo ngayon? Kasalanan mo. Ikaw pumili niyan eh. Ba't ka nahihirapan mag-invite? Kasalanan mo. Ikaw pumili niyan eh. Hindi kayong pumili sa akin. Kundi ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga. Sino pumili? Anong promise ni Lord? Para humayo kayo at magbunga. Pero bandang itaas, anong sabi niya? Huwag lang kayong humiwalay sa akin, magbubunga ka. Huwag ka lang humiwalay sa akin, magbubunga ka. Tanungin mo yung sarili mo, bakit hindi ka nagbunga ngayon? Bakit wala tayong na-invite sa church? Tanungin natin yung sarili natin. Huwag natin si Lord ang tanungin, Lord, ba't wala akong na-invite? Hindi. Kasi tapos ka ng pinili ni Lord. Ikaw naman ang mamili. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Ito yung pinakamatindi. Nung dumikit ka kay Lord, nagbunga ka. Dahil dumikit ka kay Lord, nagbunga ka, nakita ng disciple mo na madikit ka kay Lord. Wala sila ibang gagawin kundi dumikit kay Lord. Ang nangyari sa kanila is nanatili. Parang ikaw, tinan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, parang ikaw. Nanatili ka eh. Bakit? Nakakunik ka lagi kay Lord eh. Tinan mo yung mga disciple na lagi sama sa discipler nila, sila'y nananatili. Yun bang sinabi, punta tayo doon? Sige. Yun bang pag ang puno hinangin, ikaw nasa nga, ayaw ko pumunta dyan, dito ako. Ano mangyayari sa'yo? Balik ka. Pero pag sinabi ng puno, may hangin, sabay. Sasabay kang ganon. Lagi kang nakadikit. Hindi ka mapapano. Huwag kang humiwalay. Isa lang ang paalala ko sa iyo, kapatid, huwag kang humiwalay. Saka ka na humiwalay pag humiwalay na rin ako. At saka ka na rin humiwalay kung ang lahat na dito ay humiwalay na. So dahil walang lahat ng mahiwalay, hindi ka rin hihiwalay. Dapat huwag kang humiwalay. Nang sa gayon, anuman ang hingin ninyo sa Ama, sa pamamagitan ng aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Nandito pa lang. Answered prayer. Woo. Sabi ko, Lord, nanghingi kami ng church building. Mukhang wala pa kaming ilalagay, Panginoon. Kaya panalangin ko, Lord, padamihin mo kami. Wala ka ng choice, Lord, kundi ipatapos yung church building namin. Patapos na ni Lord church building. Bakit? Pinili niya yun eh. Siya pumili nun. Problema siya, pinili niya yun eh.
Kung sino man yung nananatili sa Panginoon, siya lang talaga yung magwawagi. Manatili ka kay Lord. At ito ang pangalawa, panatilihin mo si Lord. Manatili ka kay Lord. Yes. Check mo yon. Nanatili ka na ba kay Lord? Opo. Nandito ako, dikit-dikit po ako kay Lord. Pangalawa, panatilihin mo si Lord. Dito. Panatilihin mo. Yun bang tipong walang kesyo-kesyo? Lord, dahil ikaw yan. Lord, dahil ikaw yan. Kahit anong pagod, kahit anong sermon. Naalala ko noon, kung saan kami pupunta. Mentoring dito, mentoring doon. Laging present si Kuya Dong. Minsan, anong oras na kami nakakauwi, okay lang. And then, hindi ko napapansin, nakadikit pa pala ako sa kanya lagi. Hanggang sa yun, si Kuya Dong, nakabuo na ng pamilya si Kuya Dong, nandun pa rin kay Lord. Si Kuya Dong noon na walang pambili ng kung ano-ano. Nililibre lang kami ni Pastor. Si Kuya Dong yun eh. Pero si Kuya Dong, hindi siya nagpatinag, kundi nanatili pa rin siya kay Lord. At si Kuya Dong ngayon, meron na rin hinahandle na kabataan. Dapat bang mapurihan si Lord? Yes. Kasi kung hindi nang dahil kay Lord, hindi ako magiging instrumento. Sabihin mo sa katabi mo, dapat maging instrumento ka. Dapat ikaw yung daluyan ng pagpapala eh. Ang problema, hindi makadalo yung pagpapala. Hindi ka kasi nakakonect. Hindi ka nakakonect. Para kang electric fan. Pag tinanggal yan sa saksakan, electric fan pa rin. Pero pagka sinaksak mo na yan, electric fan umiikot. Walang power eh. Hindi naman magbabago itsura mo. Ganun ka pa rin. Pero pag wala kang connection, wala kang power, wala kang wenta. Nandiyan ka lang, display ka lang, pero hindi ka nagagamit. Yung purpose mo, hindi nagamit ng gusto. Bakit? Hindi ka nakakonect. Saan nangyayari yung pagbuboost ng purpose mo? Pagka ikaw ay nakakonect kay Lord. Huwag ka lang humiwalay. Magbunga ka para sa karangalan ni Lord. Hindi sa karangalan mo, kundi sa karangalan ni Lord. Hindi porket dumami na yung life group mo, magmayabang ka na, no? Hindi para sa yan, para kay Lord yan. Kasi simulat sa Paul, kaya yan sila sumunod sa'yo dahil sa salita ng Diyos. Hindi sa salita mo. Kasi pag yan ay sumunod sa'yo dahil sa salita mo, pag alis mo, wala na rin yung mga yan. Mapapansin mo yung mga tao na nanatili dahil sa salita ng Diyos. Kahit wala na dyan yung nag-invite sa kanila, nandyan pa rin. Dahil salita ni Lord ang nagpapanatili sa kanila. Hindi ang salita nila. At ang pangako ng Lord, pagka ginawa natin manatili tayo sa Kanya, panatilihin natin siya, tiyak na yung bunga mo mananatili. Simple lang naman eh. Manatili ka kay Lord. At si Lord panatilihin mo sa buhay mo, Christ-likeness. Paano sa pamamagitan na nanatili si Lord sa iyo, Christ-likeness? Ipakita mo, yung Christ-likeness mo. And then, ang sunod na pangako ng Lord, mananatili ang bunga mo. Mananatili ang bunga mo. Pwede ka makipag-correct eh. Iko-correct mo yung life group mo. May maiko-correct mo. Bakit? Hindi mo naman word yung pang-correct mo eh. Word pa rin ni Lord. Actually, yung topic namin kagabi sa humingi ka na ba kay Lord ng word para makapagpabago ng sitwasyon mo. Hindi naman yung word mo ang makapagpabago ng tao. Word pa rin ni Lord. Word pa rin ni Lord. Word pa rin ni Lord. Kaya saan ka dapat kukonekta? Diba dapat kay Lord? Wala kang ibang gagawin. Wala kang ibang sisisihin kundi ang sarili mo once na hindi ka nakapag-invite. Bakit? Sinabi na nila eh, ikaw ang namili. Bakit wala kang invite ngayon? Kasi ikaw ang namili. Ikaw ang namili kung ano ang journey mo. Ikaw ang namili kung saan ka sisipsip. Ikaw ang namili kung saan ka kukonect.
Ikaw ang namili kung sino ang pananatilihin mo dito. Sino bang pananatilihin mo dito? Si Hiya o si Lord? Nung si Pablo kasi hinuli siya, alam mo kung anong dahilan bakit siya hinuli? Simple lang, dahil pinamalita niya yung magandang balita. Kahit yung mga hari, dun sa Acts pa lang, tinawagan yung mga hari. Kailangan mapatay yung tao na yun, makulong yung tao na yun. Bakit? Namalita ng mali. Sabi ni Pablo, paano mali ang pinamalita ko? Pinamalita ko lang naman, na-enkwentro ko ang Panginoon, tinanggap ko siya. Mali ba yun? At yun talaga naman ang naranasan ko. Yun yung panindigan ni Pablo. Kahit saan siya magpunta, yun pa rin yung sinasabi niya. Kahit sino pang iharap sa kanya. At alam mo kung anong conclusion ng mga nakikinig sa kanya? Wala akong nakitang may malitong taong ito. Dapat pinapakawalan to. Alam mo kung wala namang mali sa mga binabalita natin, huwag kang matakot. Sabagay kasi kamatayan na kasi pinag-uusapan no? Kay Pablo, kamatayan. Sa ating kahihiyan pa lang Kay Pablo, kamatayan. Pero simple lang naman yung ibig kong sabihin Sa paglilingkod natin sa Panginoon, huwag kang humiwalay. Makikita mo ang mga taong humiwalay kay Lord, buhay pa rin hanggang ngayon, pero nahihirapan. Hindi man sila nahihirapan na nakikita natin. But, alam mo, yung conscience nila, ano man yung nararamdaman nila ngayon, sa kanila na lang yun. Huwag na tayo makikonnect. Kay Lord lang tayo makikonnect. Amen ba? So, sa mga live group ko, tinuro ko po ito. Sabi ko sa kanila, mamili kayo kung anong gagamitin ninyo pag nag-evangelize kayo or pag nag-share kayo ng gospel. Pwede kang gumamit ng purpose. Pwede ka rin gumamit ng one verse evangelism. Pwede ka rin gumamit ng testimony mo. At pwede ka rin gumamit ng on the spot na situation nila. Tinuruan ko sila doon. On the spot na sa situation nila. Pero ano lang yun, para lang ma-encourage ko sila. Hindi naman ganun kahirap. Pero hindi rin ganun kadali. At ang gusto kong ituro sa inyo, bago kayo sumabak sa pag-evangelize, pray talaga kayo. Mag-pray kayo kay Lord. Mag-pray kayo. Kunwari, bukas, may plano ka na mag-share ka na. Ngayong gabi pa lang na to, mag-pray ka na kay Lord, mag-soaking ka na. Bigyan ka niyan, Lord, bigyan mo ako ng word, Panginoon. Bigyan mo ako, Lord, ng lakas. Ito'y para sa iyo, Lord. Hindi na po ako mahihiya. Dapat condition mo yung sarili mo. Alam mo kung bakit ka nahihiya? Hindi ka kasi prepared. Hindi ka prepared Dahil bago ka pa lang, kailangan mo muna mag-prepare talaga. Pero pag na-master mo na yan, kahit sino pang makatabi sa'yo, kaya mo na. Kaya mo na. Amen? Pero pwede ka naman mag-evangelize sa school nyo Bakit yung iba nagagawa nila? Bakit tayo hindi? Ang nabanggit ko sa inyo kanina, naumpisahan kasi ako ng pagpapatanggap bago ako nakati ng church. Dapat dun pa lang sa, pwede na rin naman kayo magpatanggap May na-invite ako dati, ginamitan ko lang din ng purpose. Purpose lang, tapos yun nga, yung sinabi ko sa inyo kanina, yung paano ako sinyera ng gospel, ginanong ko lang din sila. Medyo natakot din naman, kaya nag-attend. Nung nawala na yung takot, hindi naman pala totoo. Di ba pala bumalik si Lord? Pero alam nyo, pagka yung pagmamahal ni Lord ang mararanasan nila, hindi po pwede hindi sila manatili. Hindi na po tayo mahihirapan. Ang kailangan lang nila maturuan. Mga life guide, turuan po natin sila paano mag-evangelize. Lagi mag-evangelize. Yes, nakakarinig kayo how to evangelize, but yung araw-araw mo naririnig, every time na may meeting, dapat na-discuss mo sa kanila, yun ang isa sa nakikita ko. Every time na magkakaroon kami ng meeting, live group, wala akong ibang bukang bibig para sa kanila, mag-evangelize kayo, mag-invite tayo. Yun lang naman ang trabaho na hindi natatapos. Hanggang sa pagbabalik ni Lord. Yung ibang kaka-evangelize mo, wala kang kalam-alam si Jesus na pala yung na-evangelize mo.
Bumalik na pala si Lord. Bumalik na pala si Jesus. Bago sa mukha to natanggap mo na ba ang Panginoon? Ay, ikaw po pala yan, Panginoon. Patawarin niyo po ako. Evangelize ka lang na evangelize. Sabi ko nga sa inyo, 3 years pa bago ako nakapag-attend ng church 3 years pa ang binilang. Bago si Kuya Dong nakapag-attend talaga ng church. Hindi porket nag-share ka na, nag-share ka ng gospel, hindi porket nagpatanggap ka, ayaw talaga hayaan mo. Ipag-pray mo lang yan. Yung binhi, pwede yung binhi na yan, hindi kaagad yung pang-ani kaagad. Hayaan mo munang umusbong yan. At magkikita pa rin kay balang araw. Kristyano na pala yan. Ako ngayon, tuwing may testimony ako sa kanila, yun lang yung tao na yun na binabanggit ko. Kilala niyo si Pagka may nasa street, kilala niyo si Sir ganito nyo? Opo, yan ang nag-evangelize sa akin. Yan sila Rubik, sinabihan ko, kilala niyo may teacher ba kayo ganito? Yan ang nag-evangelize sa akin. Ginaganon ko, why? Kasi nang dahil sa kanya, kaya nandito ako ngayon. Nang dahil sa kanya, mayroong word si Lord. Nanamuo. Kahit medyo tinakot niya ako nung una. Pero okay lang. Balang araw, babalik at babalik pa rin. Si Mayumi yata nagbanggit sa akin. Naalala niyo yung ticket? Yung sa raffle. Nagbigay siya ng ticket dun sa sa teacher niya. Dun sa AMSIC. Nung pagbigay niya ng ticket, sabi ng teacher niya, alam ko tong church na to Alam niyo po yan. Bakit? Kilala ko yung pastor dyan. Si Pastor Jimmel yung pastor dyan. Opo. Nag-a-attend ako dyan dati. Sabi ko sa kanila, tanungin ninyo kung sino nag-invite. Siyempre, nung binanggit nila sa akin yung pangalan, alam ko. Tanungin niyo sino nag-invite. Tinanong nga. Sino nag-invite po sa'yo? Si Kuya Dong, si Roger. Sabi ko sa kanila, hindi porket na-invite mo na sila, baliwala na yun porket hindi na sila nag-church. Naalala ka pa rin nila. Naalala ka pa rin nila. Sabi mo sa katabi mo, naalala ka pa rin. Kahit balikan mo yung mga tao na yun, na maalala ka pa rin. Minsan, yung in-invite namin sila, Dok. Nagkita kami. Uy, Kuya Dong! Ikaw po pala yan. Hindi ka nila makakalimutan. Sa Copenhagen, para akong congressman doon. Pagpasok ko pa lang doon sa Copenhagen, si Kuya Dong, tatakbo na. Si Kuya Dong, nandyan si Kuya Dong! Labasan na sila kagad yan. Biro mo, minsan magbibit-bit ka ng kukunting tinapay lang, ang dami nilang lumabas. Bakit? Yun bang tipong kung paano ka nag-share ng gospel kay Lord? Kung paano ka nag-share ng gospel, kung paano ka pure yung intention mo para sa kanila, tanggapin lang nila si Lord. Sapat na yun. Sapat na yun. And every time na may makakwento sila, sunod-sunod na po yan. Sunod-sunod na po yan. At ang testimony po na yon ay hindi po mawawala yan. Hanggang sa anak-anak, mga kaapu-apuhan mo, mananatili yan. Ang Vision Church, dyan ako lumago, dyan nag-excel yung spiritual ko. May nag-share lang sa akin. Pero si pastor yung nag-boost sa akin pag maging leader. Pero mo, 1 month ka palang mag-attend, sasabihin ka, mag-cell group ka. Sino pang isi-cell group ko? Sila. Mas nauna pa po sa akin yan sila. Basta, cell group ka. Then, natutunan ko pong i-embrace. Natutunan ko pong sumipsip ng lakas ng loob kay Lord. At lahat ng nangyayari sa buhay ko ngayon, dahil lang talaga kay Lord. Wala ko ibang babalikan ng papurit pa sa salamat, kundi si Lord lang. Si Nanay Sabet, pinagmamayabang niya ako doon. Ay, pastor yan. Ginaganon. Bakit? May mga times kasi na pag kami lang ni Nanay Sabet, yung conversation namin ni Nanay Sabet about sa Bible, about paano magtuto, sabi ni Nanay Sabet, medyo marami ka na rin palang alam na wala siyang kalam-alam na kamakailan ko lang din nalaman. Buti na lang. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Hallelujah. Sakto na po 30 minutes. Alam mo, kapatid,
Di ka naman mahina. Di ka mahina. Walang taong mahina. Alam mo kung bakit? Walang sino man ang mahina. Nandito si Lord para i-demonstrate niya kung paano maglingkod, kung paano mag-invite. Ultimo si Zaccheo. Si Lord nag-evangelize, si Zaccheo pang na-invite niya. Si Zaccheo, baba ka dyan. Sinadya. Ang unang-una mong gawin, pag nag-evangelize ka, dapat sinasadya. Huwag kang humanap ng pagkakataon. Gumawa ka ng pagkakataon. Huwag kang magantay ng pagkakataon. Matagal pa yon, 1 taon pa. Gumawa ka. Mauna ka. Si Pedro, kailan nagkaroon ng 3,000? Got saved. Kailan nagkaroon? After nilang mapuspos ng banal na espiritu. Si Paul, kailan napalaganap ni Paul yung salita ng Panginoon? Nung nagka-enkwentro niya si Lord. Amen? Tanungin mo yung sarili mo, na-enkwentro mo na ba si Lord? Na-enkwentro mo na ba si Lord? Si Paul hindi niya nakita, si Paul hindi niya naka-mentoring talaga sa Jesus. Narinig lang niya. Pero si Paul, magpalaganap niya yung salita ng Panginoon. Si Pedro, umalis na. Bumalik sa dating buhay, pero napuspos ng banal na espiritu. Napuspos siya ng banal na espiritu. 3,000 got saved. Si Jesus, kahit napakarami pang tao, pinuntahan talaga si Zaccheo. Kapatid, hindi naman hinihingi na na mas paramihan to ng ma-invite. No. Alam mo kung meron ka lang ma-invite dyan sa loob ng isa classroom mo, sa loob ng 1 taon, meron ka lang ma-produce na 1 piraso dyan. Hindi ako naniniwala na pag na-invite mo siya, hindi siya mag-i-invite. Hindi ako naniniwala. Bakit? Kasi may natanggap siya. Galing kay Lord. Amen? Kailan mo dadayain yung sarili mo na nag-i-invite naman ako? Kailan mo dadayain yung sarili mo na ginawa ko naman ang lahat? Pero wala talagang nangyari. Huwag mong dayain yung sarili mo. Hindi mo pa ginawa ang lahat. Pero encouragement ko sa inyo, bago ka gumawa ng lahat, bago mo gawin lahat yon, dumikit ka kay Lord. Pray ka. Wala tayong ibang sasandalan, hindi si Lord lang. Alam mo kung bakit ka nanghihina? Yung word lang kasi ng leader mo yung naririnig mo, mag-invite ka. May event tayo this coming Sunday. Yun lang nape-pressure ka. Pressure para sa iyo yun. Kasi pinupush ka na mag-invite. Hindi ko nga kaya eh. Yung word ng leader mo, may limitasyon lang din yan. Pero yung word ni Lord, yun yung magpapatapang sa'yo. And every time na lumuluhod ka sa Panginoon, nagdi-devotion, panatilihin mo siya dito. Paano ko nasabi pananatilihin mo siya dito? May mga pagkakataon na kailangan na may pagkakataon na gusto nila palitan si Lord sa buhay mo, sa puso mo. Huwag ka na muna mag-cell group ngayon. Huwag ka muna mag-life group ngayon. Pwede pa naman next week yan. Pagod ka, marami kang project. Panatilihin mo si Lord. Si Lord talaga. Yung word talaga na Lord, yung mananatili dito. Yun lang naman kailangan mo eh. And then, lapit ka sa kanila. Kaya ka na-stress. May in-invite ka na na wala lang. Pero this time, huwag nating hayaang mawala yung mga in-invite natin. Kasi sabi ng Lord magbubunga kayo at yung bunga ninyo mananatili. You will bear fruit. And that fruit will be last. Hallelujah. Pwede bang taas mo yung kamay mo? Humingi ka ng sorry kay Lord. Lord, nagpe-pretend ako, nagawa ko na lahat. Pasensya na po. Lagi na tayo pinapamukha ka. Ginawa ko naman po ang lahat, Lord. But, pwede bang humiling ka kay Lord ngayon? Manatili ka sa Kanya.
Kung naisipan mong lumuhod sa Kanya, lumuhod ka, humingi ka ng patawad. Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Hindi ko nagagawa yung assignment ko. As a Christian, Lord God, hindi na kita nabibigyan ng pagpapahalaga. Hindi na ako nakadikit sa iyo kung sino-sino na lang, Panginoon, sinusunod ko. But Lord, this time, gusto ko kayo, Panginoon, ang mananatili sa aking buhay. At kayo, Panginoon, ang siya lagi kong papakinggan. Alam mo, kapatid, kung saan mo siya napapakinggan lagi? Sa pamamagitan ng iyong panalangin at ng iyong devotion. Papakinggan mo si Lord.